Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang horror action drama mystery thriller movie na may pamagat na Descent. Nagsimula ang pelikula sa isang umaatikabo at rumaragas ang eksena sa gitna ng isang ilog sa Amerika kung saan ang grupo ng mga kababaihan na ito ay napapasigaw na lang dahil sa bilis ng agos ng tubig na kanilang pinagbabangkaan. Kalauna nang mapadpad na sila sa kalmadong bahagi ng tubig ay mapag-aalaman na lang na libangan lang pala ito ng babaeng nagngangalang Sarah kasama ang kanyang mga kaibigan na may kaparehong hilig sa mga adventurous na mga libangan. Hindi naglaon nang matapos na sila rito ay sinundo na si Sarah ng kanyang asawa at anak upang umuwi na sana sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad habang nasa biyahe na silang buong magpamilya sa hindi inaasahan ay binangga sila ng isang kasalubong na kotse at dito na naganap ang kahindik-hindik na pangyayari kung saan ang magkamalay na si Sarah sa ospital ay mababakas na sobra itong nanlumo sa mga naganap at halos gumuho ang kanyang mundo nang mapagtanto niya na siya lang ang nakaligtas sa kanilang magpamilya. Sa paglipas ng ilang mga buwan para makabalikwas si Sarah sa labis na kalungkutan dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari ay sinama siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bakasyon sa bulubunduking lugar sa bansa para makapaglibang. Kasama ang mga kaibigan niyang sila Juno, Samantha, Rebecca at Holly ay buong gabi silang nag-inuman at nagpakasaya. Pagsapit ng kinaumagahan ay napagplanuhan din nilang pasukin ang isang bagong diskubre na kuweba na malapit lang sa lugar. Agad nilang nilakad at tinungo ang nasabing eksaktong lagusan kung saan nagtataka man ang ilan sa kanila kung bakit maraming nabubulok na mga malalaking hayop sa labas nito ay nagpatuloy pa rin sila sa pagpasok sa loob. Habang namamangha sila sa magandang tanawin ng lugar ay napansin ni Sarah ang isang kakaibang bakas ng mga pulang katas na marka sa mga bato at binulaga ito ng tumpok na mga paniki na naglabasan mula sa pinakaloob ng kuweba. Dahil hindi pa sila kontento sa kanilang mga nakita rito ay napagdesisyonan nilang mga magkakaibigan na pasukin pa ang kaloob-looban ng lugar kung saan ang masayang pagdiskubre lang sana nila sa kuwebang ito ay nauwi sa komplikadong sitwasyon nang bigla na lang gumuho ang mga makikipot nilang ginagapangan sa loob na tuluyang nagseryado sa daan palabas ng lugar. Kaagad silang naghanap ng madaraanan palabas. Tinawid nila isa-isa ang kabilang bahagi ng kuweba kung saan nang matagumpay silang makarating lahat rito ay nakakita sila ng mga sinaunang mga inukit ng mga taong kuweba sa mga bato. Sa kasamaang palad ng magpapatuloy na sana muli sila sa paghahanap ng mga lagusan palabas ng lugar ay nahulog si Holly sa isang butas na naging dahilan para hindi na ito makalakad pa. Dito na tuluyang naging bangungot ang lahat nang naglabasa na ang mga puting malamutant na mga nilalang kung saan dahil sa kanilang takot ay nagkanya-kanya sila ng takbo at agad na kinagat ng isa sa mga halimaw si Holly. Sobra silang natarante ng todo na kahit saan pa sila magsitakbuhan ay lagi silang binubulaga ng mga halimaw. Sinubukan pang tulungan ni Juno ang hindi na gumagalaw na kaibigan na si Holly ngunit huli na ang lahat at maging siya ay sinimulan ng kuyugin ng mga nasabing halimaw na mutant. Habang natataranta ang iba sa kanila sa paghahanap ng kanilang matataguan ay makikita na pilit na nakikipambuno si Juno sa mga halimaw na gustong kumain sa kanya. Nang mapulot niya ang dala nilang ice pick ay ito ang ginamit niya na panlaban at pang-atake sa mga halimaw na nilalang. Mula sa halos ilang minuto niyang pakikipagsagupas sa mga ito ay nagawa na rin niyang maubos ang mga kanina pang mutant na gusto siyang kuhanin upang maging pagkain. Dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman ay hindi niya nakontrol ang sarili at inakala niya na halimaw din ang nasa kanyang likuran kung saan lubos siyang nanlumo nang malaman niya na ito pala si Beth na bumalik lang sana para tulungan siya. Habang nagsisisi sa kanyang hindi sinasadyang nagawa ay makikita na tumatakbo pa rin ang ilan sa kanila kung saan nahulog si Sarah sa isang butas patungo sa isang bahagi ng kuweba kung saan nandirito ang mas marami pang bilang ng mga halimaw na nilalang na pinagsasaluhan ang kaibigan nilang si Holly.
Pinilit niyang kontrolin ang kanyang takot at tahimik siyang nagtago sa isang sulok. Dito na mapag-aalaman na bulag pala ang mga nilalang na ito, ngunit may malakas na pandinig na ginagamit nila sa pagtugis sa kanilang mga pagkain. Lumalabas rin na base sa mga nakaukit kanina sa mga bato ay mga dati palang mga tao ang mga ito, kung saan sa paglipas ng libo-libong taon na pamamalagi ng mga taong kuweba ay nagkaroon ng ebolusyon na nagpabago sa pamamaraan ng kanilang mga pisikal na anyo at pamumuhay. Buong may pag-iingat silang nagkubli at hindi gumawa ng kahit na anong ingay para hindi sila marinig ng mga mababangis na mga halimaw, subalit sa hindi inaasahan ang relo na suot ni Samantha ay bigla na lang nag-alarm, kung saan dahil sa tunog na nililikha nito ay agad silang natunton ng isang halimaw. Dahil sa takot ay bigla siyang napatakbo at si Rebecca naman ang inabutan ng nilalang. Sinubukan nitong patamaan gamit ang hawak niyang ice pick ang halimaw na hindi na makapaghintay na siya ay matikman, ngunit makikita na lamang dahil sa kakaibang liksi ng nilalang ay hindi niya ito magawang mapatamaan at siya pa ang tuluyan na nadakma nito. Sa kabutihang palad, bago siya tuluyang tapusin at maging pagkain rin ay dumating na si Juno, kung saan mabilis nitong tinapos ang nilalang sa pamamagitan ng mahusay na pag-atake. Tila kahit paano ay napalagay ang kanilang loob nang kanilang makita muli si Juno. Nang kanilang tinanong kung nasaan na sila Holly at Beth ay nawalan ito ng lakas ng loob na aminin ang hindi sinasadyang pagkakamali na kanyang nagawa, at sinabi na lang nito na parehas na ginawang pagkain ng mga halimaw ang dalawa nilang kaibigan. Kalauna nang matapos ng kumain ang mga halimaw at nagsialisa na ang mga ito ay nagkaroon na ng pagkakataon si Sarah na makaalis upang mahanap ang kanyang mga kaibigan. Nakakita siya ng isang lumang gasera kung saan ang laman nito ang ginamit niya para lumikha ng apoy na kanyang magiging liwanag. Habang tinatawid nila Juno ang panibagong bangin sa loob ng kuweba sa hindi inaasahan ay nakita ni Sarah sa tumpok ng mga buto ang naghihingalo na si Beth na hindi pa pala kinakain ng mga halimaw. Nang tinanong ni Sarah kung anong nangyari sa kanyang leeg ay isinagot nito na si Juno ang siyang may gawa. Wala silang kaalam-alam na hindi sinasadya ni Juno ang nangyari, at dito na nagkanda loko-loko ang lahat dahil tila akala ni Sarah ay sadya itong ginawa ni Juno para makaligtas laban sa mga halimaw. Kasabay nito ay tuluyan ng inatake ng isang halimaw sa ibabaw ang kaibigan nilang si Samantha, at walang magawa sila Juno kung hindi mapaiyak na lamang sa sitwasyon ng kaibigan nila. Bagaman huli na ang lahat para sa kanya ay ginamit niya ang huli niyang natitirang lakas para tapusin ang nasabing nilalang kasunod ng tuluyan niyang paglisan. Habang nagdadalamhati sila sa pagkawala ng isa pa nilang kaibigan ay hindi nila alam na may nakarating na rin palang isa pang halimaw sa kanilang likuran na bahagi, kung saan mabilis na binatak nito papalayo si Rebecca, at dito ay agad na nilantakan ito ng walang tigil ng gutom na halimaw. Mabilis ang mga pangyayari at huli na rin ang lahat para sa kanya. Dahil wala nang mapupuntahan pa at sa takot na makain rin ng mga halimaw ay tumalon na lang si Juno sa ilalim ng bangin na may tubig. Dito ay nakita niya na gumagalaw pa ang halimaw na umatake kanina kay Samantha, kaya buong lakas at agaran niya itong tinapos bago kumapit paahon sa kabilang bahagi ng kuweba. Nang tuluyan ng lumisan si Beth ay inatake rin si Sarah ng isang halimaw na para bang isang paslit dahil sa liit nito. Mabilis naman niya itong nagawang tapusin dahil maliit lang ang pangangatawan ng halimaw. Hindi naglaon ay lumitaw ang tila ina ng halimaw na maaaninag pa na tama ang kanilang teorya na mga dati silang mga tao. Kinilabutan siya nang makita ang babaeng halimaw na agad-agad rin siyang inatake sa tubig na punong-puno pa ng katas ng mga naunang minalas na naging pagkain. Sa kabutihang palad, bago pa siya makagat ng nilalang ay nakahanap siya ng kanyang magagamit na pantapos sa halimaw na ito. Mabilis rin siyang hindi kumilos nang biglang may dumating na isa pang halimaw na tila ama naman ng mag-ina na halimaw na kanyang naunang mga tinapos. Dahil sa kanyang galit ay hindi niya ito pinaligtas at maging ito ay sinugod niya ng walang tigil hanggang sa magkadurog-durog ang halimaw na ito. Nang tuluyang nakatungtong si Juno sa kabilang panig ng nasabing kuweba ay nasorpresa siya nang sumalubong sa kanya si Sarah na may nanlilisik na mga mata.
Itinanong ni Sarah kung anong nangyari sa iba nilang mga kaibigan na agad namang sinagot ni Juno na lahat sila ay wala na dahil inubos na sila ng mga halimaw na nilalang at detalyado pa nitong naikwento kung paano tinapos ng mga ito ang kanilang mga kaibigan magmula kay Holly, Samantha at Rebecca. Hindi na siya nakatingin pa kay Sarah nang maalala niya ang mapait na sinapit ni Beth mula sa hindi niya sinasadyang mga aksyon kanina. Bago pa man magsalita si Sarah at tanungin kung kinain din ba ng mga halimaw si Beth ay natigilan sila nang may marinig silang kumakaluskos sa paligid. Nang kanila itong inilawan ay sinurpresa na lang silang dalawa nang bigla ang paglusob ng maraming bilang ng mga halimaw na nilalang. Nakipaglaban sila sa mga ito para mailigtas ang kani-kanilang mga sarili. Bagaman nagagawa nilang magapi unti-unti ang mga nilalang ay makikita na patuloy pa rin sa pagdami ang mga halimaw na ito na para ba talagang nabulabog nila ng sobra ang napakaraming mababangis na mga halimaw. Desperado din silang naghanap ng madaraanan palabas ngunit tila halos lahat ng sulok ng kuweba ay may mga halimaw nang nakaabang sa kanila na kahit pa hindi sila gumawa ng kahit anong ingay ay naaamoy naman ng mga nilalang silang dalawa. Dahil rito ay wala silang ibang napagpilian pa kung hindi makipagbakbakan na lang muli sa mga halimaw na gusto silang gawing pagkain. Tulad ng kanina ay unti-unti rin nilang naubos ang mga halimaw na humaharang sa kanila paalis ng nasabing lugar ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito dahil nadaragdagan lang muli ang kanilang bilang. Nagkatinginan silang dalawa at bago pa dumating ang panibagong bilang ng mga halimaw ay inatake ni Sarah mismo si Juno dahil sa pag-aakala nito na sinadya niyang tapusin kanina si Beth para gawing pain sa mga halimaw. Agad niya rin itong iniwan para humanap ng daan palabas ng mag-isa. Makikita na lamang na napalibutan na si Juno ng mas maraming bilang ng mga gutom na halimaw at tanging malakas na sigaw na lang ang narinig ni Sarah dito nang kanya itong tuluyang iniwan. Mula sa kanyang pagpapatuloy mag-isa ay naaninag niya ang sinag ng araw, dito ay tuluyan na niyang natagpuan ang lagusan palabas. Buong lakas siyang gumapang paakyat sa nasabing butas at hindi siya makapaniwala na sa buong magdamag ng pananatili niya sa malaimpyernong kuweba ay nakaalis na rin siya dito. Nagmaneho na siya paalis gamit ang kanilang sasakyan hanggang sa mapahinto na lang siya sa isang sulok sa tabing daan habang umiiyak. Tila nagsisisi siya ng kanyang iniwan si Juno ng mag-isa sa kuweba at huli na ng kanyang napagtanto na maaaring hindi sinasadya ni Juno ang mga nangyari. Sa pagtatapos bagaman hindi malinaw kung naging pagkain na rin ba si Juno ng mga halimaw ay hindi maiwasan ni Sarah na makonsensya kung saan umabot pa sa punto na para bang nakikita nito ang multo ng kaibigan. Special shoutout sa Aga Toma, Alex Dagsa from Tacloban, Junjun Tupag ng Dulag Leyte, Ka Joseph Fishing TV, Susan Gozem, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.